Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat sa atin. Wala naman tayong bisitang Amerikano, no? Praise God. Glory to God. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at ako po ay nagagalak na ngayon po ay dumami na tayo. At dadami tayo sa susunod na mga linggo. Kaya alam kong dumami kasi ako yung naglilista ng mga name niya. Kaya praise God. Sa umaga pong ito, purihin po ang Panginoon sa ating pong pananambahan. Are we blessed? Amen. Praise God. Hallelujah. Talagang napakadakila ng Panginoon. Ngayon yung last day of August. Ngayon, susunod, papasok na yung bear. Ay, July pa lang pala, no? Advance talaga. No? Na 31 ng July, then August na. Then malapit na yung bear. No? Parang kailan lang nagsimula yung 2026. Amen? No? Ngayon, halos malapit na rin tayong lagpas na tayo sa gitna. Praise God. At inanyayahan kong bawat isa sa atin ay tumayo. Atin pong i-recite yung ating vision sa umagang ito. No? This is the vision of RGGCC. Sabay-sabay po nating sabihin o i-recite. RGGCC Vision. Redeeming Grace Gate Community Church is a Christ-like community where everyone is a minister of God's Word, providing a divinely comforting home with passionate worshiping members, equipped and committed leaders, and with abundant resources, reaching out people in the Philippines, in Qatar, and the rest of the world. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Ating pong basahin yung ating pong text sa umagang ito na pagbabasehan po ng ating pong mensahe. Sabi sa Joshua, ito po ay makikita sa Joshua chapter 1, verse 1 to 9. Verse 1, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now, then you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give them to the Israelites. I will give you every place wherever you set your foot, as I promised to Moses. Your territory will extend from the desert of Lebanon and from the great river, the Euphrates, and all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Verse 6, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and courageous, carefully to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law on your lips. Meditate it day and night, so that you will be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Manalangin po tayo. Let's pray. Hallelujah.
Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy po kami na sumasamba sa iyo, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, sa pag-awit, kundi, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon, na iyong dadalin, Panginoon, sa amin, sa bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy mong samahan ang bawat isa ng iyong presensya sa magitan ng Banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy buksan ang aming puso at isipan, O Diyos, sa mga salita mo na aming pong maririnig, na ibabahagi mo, Panginoon, sa magitan ng iyong lingkod. Tago mo po, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw po ang siyang, gamitin mo lang po ako bilang mouthpiece. Ikaw ang siyang makilala. Ikaw ang siyang mangusap sa puso at isipan ng bawat sa amin sa umagang ito. Amin po, Panginoong, iniaalay ang aming mga sarili sa iyo bilang haing buhay na siya naming tunay na pagsamba, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isa na narito at gayon din sa mga makikinig, Panginoon, sa social media platform tulad ng Facebook and Zoom, Panginoon. Pagpalay mo, Panginoon, ang bawat tao na makakarinig, Panginoon, ng iyong mensahe sa umagang ito. Purihin ka, aming Diyos, at kinagagalak po namin, Panginoon, na ikaw ay aming pakinggan, na ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makaupo na po tayo. Yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan ko pong standing on the promises of God. You are not alone. God will never leave you. Ha? Napakarami pong pangako ng Diyos sa atin. Kaya wala po tayong pwedeng na hindi tayo na hindi sapat yung ating mga tawag dito sa sarili natin. Wala tayong katwiran na ibibigay sa Diyos na, Lord, pinabayaan mo ako. Lord, nasaan ka? No? Lord, bakit ganito ako? Bakit ganito yung nangyayari? No? Standing on the promises of God. Tatayo tayo dito ngayon sa mga pangako ng Diyos. Amen? Marami nang napatunayan ng Diyos sa buhay natin. Katulad nitong mga Israelites, marami nang napatunayan ang Diyos sa buhay nila. Pero kalimitan ay nababaliwala sa pag dumarating yung mga pagsubok. Na? Dumarating yung mga trials. So that's why sabing ganun dito sa title natin, you are not alone. Hindi ka nag-iisa. God will never leave you. Amen? Meron po tayong 4 na bagay o na pag-aaralan po sa umagang ito. Yung mga promises ng Diyos. Number 1, God promises to be with us through anything. Kahit sa anumang bagay, kahit sa anumang pagkakataon. Huh? Number 2, God promises us inheritance. Merong pinangako ang Diyos sa atin na tayo ay mamanahin o mapapasa atin. And number 3, God promises to bless us if we carefully follow His word. Kapag sinusunod daw po natin yung salita ng Diyos, meron siyang carefully, sabing ganun, carefully, to follow His word. No, He will bless us. God promises also. He, to never leave us nor forsake us. Amen? Ito po yung
pagbabasehan natin dito sa mga binasa natin na talata ng Joshua chapter 1, verse 1 to 9. No? Yung tataka kayo, ba't may mga pangalan tayo na mga nanggali? Meron tayong pangalang Joshua, meron tayong pangalan Elijah, no? Lahat yan ay kinuha po yan yung pasalamat tayo sa magulang natin, kinuha yung pangalan natin sa salita ng Diyos or sa book or sa mga propeta, no? Papasalamat tayo sa Diyos dahil yung magulang natin ay maka-Diyos. Dahil binigyan tayo ng pangalan na nanggaling or sa mga tawag dito masasabi nating mga bayani ng Biblia. Number 1, yung promise ng Diyos, God promises to be with us through anything. Ito yung makikita natin sa Joshua chapter 1, verse 5 and 9. No one will be able to stand against you all the days of your life, as I was with Moses. So I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Di ba isang yan? Isang magandang pangako ng Diyos na hindi niya siya ay laging nasa atin, no? At hindi niya tayo iiwan o hindi niya tayo pababayaan. Remember, before we became a born again, became a Christian, became a follower of Christ. The true meaning of Christian, yung mga tagasunod ni Kristo. Before of that, we are separate from God. Amen? And then, when we accept our Lord Jesus Christ as Lord and Savior, sabi po ng John chapter 1, verse 12, na pinagkalooban niya tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Just like the Israel that God chose to be His children. No? Hindi yung Israel ang nag-choose sa God, kundi yung Diyos ang nag-choose sa Israel to become His people. Hindi tayo ang pumili sa Diyos at ang Diyos ang pumili sa atin. Amen? That's why we are here. Hindi ito nagkataon, hindi ito dahil sa mga kaibigan. And the Lord promises that I will be with you. Kasama natin ang Diyos. No? I will never leave you nor forsake you. Ang sabi ng Panginoon, do not be afraid. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Kahit saan ka pumunta, nandun ang Diyos. Kasama mo siya. Bakit? Kasi, nung tinanggap natin ang Panginoon, si Kristo na nahanap sa atin. Amen? He always will be with us. Kaya lang, sometimes hindi natin siya napapansin. At sabing gano'n ng Panginoon, yung pangako ng Diyos sa atin, sa bawat isa atin, sa akin at sa iyo, kasama natin siya wherever we go. Is that amazing? Is that a good promise that God gave to every one of us? Kasama natin siya. No? Kaya nga wag na kailangan lagi tayong malakas, no? At courageous. Huwag tayong matakot.
tayong ma-discourage. Sometimes when we face some problem, trials in our life, sabihin natin, tsaka na muna akong mag-attend ng church kasi may problema ako. Or I do something important, kaya hindi muna ako makakadalo ng church. Kasi naranasan ko na kapag hindi ka nakakapag-church, hindi ka nakakapag-fellowship sa kapwa mo Kristiyano, your fire will be naglolo yung fire ng yung paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga ng, do not be discouraged for this, what happened to us. Kaya merong reason eh. May reason kung bakit sinasabi ng Panginoon ito sa atin. Pangahawakan. Kaya nga standing, no? Panghawakan, tayuan mo yung pangako ng Diyos. And sabi po ng next slide, no? Sabi po ng John chapter 16, verse 7 and 13, no? Meron po siyang pinangako sa atin. It is for your good, sabing ganon ng Panginoon, ng Panginoong Hesus, that I am going away unless I go away. No? The advocate will not come to you, but if I go, I will send him to you. The 13, the Spirit of truth comes, He will guide you in all the truth. No? Merong ipinangako ang Diyos sa atin na kasama natin. Sino yon? Walang iba yung Espiritu ng katotohanan, na walang iba kundi ang banal na Espiritu na sabi na, He will speak only what He hears. No? Nakikita natin yung gawain ng Panginoong Hesus. No? He saved us. Right? And then the Holy Spirit guide us. Lead us. Yun po yung nandito yung banal na Espiritu sa atin na siya nag-uugnay sa atin dito sa ating Diyos. The Spirit of God within us, no, connect, no, to the Father that lead us in the right way. Sabi nga that He will guide you in all the truth. Iga-guide niya tayo sa lahat ng katotohanan. So that's why we will stand. And we will acknowledge the Spirit of God within us, which is the Holy Spirit. And sa Luke chapter 24 verse 48 and 49. For you are the witness of these things. I'm going to send you what my Father has promised. No? But stay in the city until you have been clothed with power from on high. No? Sabing gano'n ng Panginoong Hesus, no, ipapadala niya. Alis siya at ipapadala niya yung banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos sa atin. At siya, sabing gano'n, mag-stay kayo sa city. You will stay gathering to each other. Sabing gano'n ng Hebrews 10:25, huwag natin pababayaan yung ating pagtitipon na katulad nito. Dahil maraming mga tao, maraming mga Kristiyano, maraming mga mananampalataya na napapabayaan yung fellowship nila sa isa't isa. Di ba when we are attend in the prayer meeting, yung mga nakakatimpo ng prayer meeting, no? Dito, nagkakaroon ng sharing, nagkakaroon ng tawag dito, kung ano yung blessing, ano yung pagpapala. No? Meron tayong mga sharing. And then we have an prayer request.
And thank God, no, may mga sinagot ang Panginoon sa mga dalangin natin. Diba? Merong pinagaling ang Panginoon, may patuloy na pinapagaling. Yun yung panalangin yung fellowship na yun, yung prayer meeting. No? We offer ourselves to God, we offer yung mga claim natin sa Panginoon. And then that claim, God hear, God answer. Merong mga nagkaroon ng trabaho, merong mga, no? Marami. You cannot count the blessing that God gave us every day. Ano yung naka-count natin? Yung mga problema, pwede natin i-count yun eh. Diba? Yung paggising natin sa umaga hanggang sa matapos yung buong araw, hindi mo ma-count yung blessing ng Panginoon. Ano ba yung mga ginawa ng Panginoon sa iyo? Pinamulat yung mata mo, no? Malakas ka, nakakapagtrabaho ka. That's why we will stand with this fellowship, with this church, no? And God will give you a power from above. Galing sa itaas, hindi galing sa baba. Kasi nagiging malakas ang bawat isa sa atin kapag tayo ay nabibihisan ng katotohanan. No? We will clothed by the truth. We will clothed by the power of God through the Holy Spirit in the name of our Lord Jesus Christ. Amen? Yun po yung isang mga pangako ng Panginoon na kasama po natin siya. And number 2, God promises inheritance. May mga pinangako ang Panginoon sa atin. Tulad ni Joshua. No? How many years Moses traveled in the desert? Sino yung nakakaalam? No? 40 years. Yung disyerto, iikot-ikot ka doon 40 years. Ako, 24 years pa lang ako sa Qatar eh. Sila, 40 years sila nag-ikot-ikot doon sa desert. Diba napakahirap no? Palipat-lipat sila. Hindi lang sila sa isang lugar. Lilipat na naman sila. Palipat-lipat sila doon sa desert. That's why the Gulf country is full of desert. Pero yung blessing ng Panginoon sa kanila, hindi sila pinabayaan. Amen? 40 years. And then, sinabing gano'n ng Panginoon kay Moses, hindi mo makikita matatanaw mo lang yung pinangako ng Diyos na lugar sa iyo, pero hindi ka makakapunta doon. Bakit? Kasi yung mga Israelite na naging matigas ang ulo, no? Hanggat sa kahuli-hulihang hininga ni Moses, talagang maging mga matigas ang ulo. Puro angal. No? Sa kaangal nila, naiinis si Moses. No? Gusto ng tubig, binibigyan sila ng pagkain ng Panginoon, araw-araw yun. In 40 years, hindi sila nagtatanim doon. Kumakain sila ng tinapay na walang nagmamasa ng tinapay. Kumakain sila ng mga meat na walang nag-aalaga ng mga hayupan. Is that a miracle? Sabi ganun nga ng Matthew 6:30, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Yung mga Israel, pag kumuha sila ng mana,
Nagtatabi sila eh. Sabi ng Panginoon, yun lang, sabi ng Diyos sa kanila, yun lang kailangan mo sa araw na yun. Talagang yung utak ng tao may pagkaganid. Daming kinukuha, no? Tuloy nabubulok. Nabulok yung mga kinuha nila. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, meron siyang, kay Joshua, merong inheritance na ibinigay, na ipinangako kay Moses. Sabi gano'n ng Panginoon ng Joshua chapter 1 verse 3, I will give you every place wherever you set your foot. Kung saan tumapak yung paa mo, ibibigay ko sa iyo. Kaya napuntahan nila kahit nga hindi kanila yung lugar eh. Pinangako ng Diyos. Kanino po ba yung lugar ng Canaan? Ha? Sino po yung mga nakatira doon? Hindi po mga Israelites. No? Pero ipinangako sa kanila ng Diyos yun. And then, sa number 5, no one will be able to stand against you all the days of your life, as with Moses. So I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Amen. Napakagandang promises, no? Yung inheritance na yun, yung pinangako ng Diyos sa iyo na mamanahin mong lugar, pinangako niya to kay Moses para doon sa mga Israelites na magiging masunurin sa kanya. Sabing gano'n, walang mahatalo sa iyo. Walang maka-stand against you. Diba? Ang lit-lit ng bansa niyan. Hanapin niyo sa mapa yung bansa nito. Napakaliit. No? Ginegera siya ng mga bansa na nakapaligid sa kanya. Meron ba nakatayo? Meron ba nakagapi? And number 6, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestor to give them. How is it an application to every one of us? May pinangako sa atin ng Diyos. Our inheritance not only in this earth. Sabi gano'n ng Panginoong Hesus sa John chapter 14. I am the way, the truth, and the life. I will go to the Father and prepare you what? A house, a mansion that you cannot see in this world. Meron po tayong mansion na lalagyan. Parang tagal-tagal ng construction na yun, no? 2,000 years. You think handa na yun? Ha? Handa na po yun. Yung mga tao lang na pupunta doon yung inahanda ng Diyos. At sa mga taong yun na inihahanda ng Diyos, kasama tayo sa gagamitin ng Panginoon doon. Bawat isa sa atin. Amen? Bawat isa sa atin. Kaya sabing gano'n ng Panginoon, be strong and courageous. Not just only Joshua. Not just only the apostles. But we, as a disciple of Christ, gagamitin tayo ng Panginoon. Bawat isa sa atin. Amen? Bawat isa sa atin. Ephesians chapter 1 verse 14.
who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possessions. Ha? Yung ating pong mamanahin, yung ating pong pinangako ng Diyos dahil tayo ay possession ng Diyos. Hindi mo pwedeng manahin yung hindi mo possession. We are God's possession. Amen? As a children of God, we are God's possession and we inherit what God promised to every one of us. Eternal life, successful. No? Amen. And Colossians chapter 3 verse 24, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as reward. Ano po ba yung ginawa natin sa Panginoon upang tayo maligtas? Wala po. Tinanggap lang natin. And then when we accept Jesus as our Lord and Savior, meron pa tayong reward. May bonus pa. Amen? May bonus pa. Yun po yung buhay na wala hanggan. Yun po yung buhay na kasama ng Panginoon. No? Yung buhay na makapaglingkod sa hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. You are all servant of Christ. And number 3, God promised to bless us if we carefully follow His word. Amen? Sabing ganun po rin at verse 7 in Joshua chapter 1, be strong and very courageous. Very courageous. No? Huwag kang panghinaan. Meron tayong, you have courage to move on, to obey God, to glorify our Father, no? Panghawakan mo yung be strong. Huwag ka manghihina, sabing ganun. Be careful to obey all the law my servant Moses give you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Wala po palang, kapag sumusunod ka pa pala sa salita ng Panginoon o sa Panginoon sa magitan ng kanyang salita, straight, walang kanan, no? Walang kaliwa, walang kanan, straight po tayo para sabing ganon, maging successful. Kala natin kapag minsan nararanasan natin yung mga problema o nakakaranas tayo ng parang failure, no? Sa buhay natin. As experience, no? Lahat tayo nakakaranas nun. Sabihin natin, Panginoon, bakit? Meron tayong laging bakit sa Panginoon eh. Why, Lord? No? Ano yung, bakit ko naranasan to? Pero sabing ganun ni Apostol Pablo, in everything give thanks, for this is the will of God. Hindi sinabi ni Apostol Pablo nung siya'y pinaparusahan, nung siya'y kinukulong, Panginoon, bakit? Sino na nakaranas na kulungan dito? Wala pa, di ba? Para sa salita ng Diyos na ipinangangaral, salita ng Diyos na ibinabahagi. Pastor, hindi naman po ako pastor para magbahagi ng salita ng Diyos. Lagi niyo itong naririnig sa akin. Hindi mo kailangan maging pastor. Ano yung na-experience mo sa Diyos when you accept Him as Lord and Savior? This is the one you testify what God has done to every one of us, what God has done to your life when you accept our Lord Jesus Christ as a Lord and Savior. Kailangan ba yan maging pastor? Hindi. May ginawa ba ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Pinagpala ba ang bawat isa sa atin?
Yun yung bahagi mo, kapatid. No? Yun yung bahagi mo sa bawat isang. Kaya nga sabing ganun, panghawakan mo yung salita niya, tumayo ka sa salita ng Panginoon. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Bawal mag-swerve. No? Kasi kami mga driver, minsan nagsuswerve. Bawal mag-swerve. Huwag kang lilipat sa linya na hindi mo dapat linyahan. Kung mabagal ka, punta ka sa sa slow lane, no? Kung medyo mabilis ka, doon ka sa gitna. Kung medyo gusto mong mas mabilis, doon ka sa lane ng mga fastest, no? Huwag kang pupunta sa fastest lane kung mabagal ka. Doon ka lang sa lane mo. Huwag ka na mag-swerve. Minsan pag naunahan yung driver, naga naman to. Diba? Mga Filipino driver, ganyan yan. Ayaw nang mauunahan. Minsan, pag nagkakamali, meron akong naunahan, binubusinahan ko. Pinaplasan ko pala. Medyo mabagal tayo magpatakbo. Nasa fastest lane tayo. Nasa fastest lane siya. Nasa fast lane siya. Pero ang bagal niya. No? Kaya iniilawan ko. Nung tumabi siya, tinignan ako, pulis pala. Sabi ko, sorry. Sorry, sana. Na? Yung speed limit nun, 100. Naghahabol tayo ng oras. No? May higit tayo sa 100. Sometimes yung pagkakamali, nagbibigay sa atin ng aral. No? Gayun din sa pagsunod sa Panginoon. Kapag nagkamali ka, nagbibigay din, sana magbigay aral sa atin na tayo isunod sa Panginoon. Sometimes we are not following God's word. So, we need to be careful to follow the law of the Lord, the word of the Lord. No? Sabing ganun nga sa verse 8, keep this book of the law always on your lips. No? Yung ating pong mga bibig na magsasabi na mga bawat salita ng Diyos. Kaya sabi ko, hindi mo kailangan maging pastor eh. Hindi mo kailangan maging obispo para magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po. Share the word of God that affects your life. Amen? Amen? No? Share it. No? Meditate it day and night. Sino nagme-meditate dito ng salita ng Diyos day and night? Nagbabasa ng Bible every day. Day and night, sabing ganon. So that you may be careful to do everything written on it. Para masunod po natin. Sumusunod tayo sa batas ng Qatar. Amen? Sumusunod tayo sa rules and regulation ng Qatar. Which is more important is you obey the word of the Lord. Kasi hindi ka nito ililigaw eh. Kapag sumusunod ka sa salita ng Diyos, matututo kang sumunod sa mga batas kahit saan bansa ka pumunta. I've been watching TV about dun sa mga boundaries, sa mga yung pagpunta mo sa ibang bansa, may sa custom, kapag nagdala ka ng bawal, i-detain ka nila. Merong bansa na bawal magdala ng mga pagkain. Bawal magdala ng mga halaman, gamot. Bawal maglabas ng anumang kapon may mga itlog na naka-incubate, na ilalabas sana from that country
And then na-hold siya sa custom. Kasi bawal 'yon. Kaya kailangan matuto tayong sumunod sa bawat bansa na ating pupuntahan. No? Dito bawal magpunta sa mall yung lalo na kung mga babae na maikli yung short. Gayon din sa mga lalaki, merong pinagbabawal na going to the mall na yung short ay na medyo maiksi. Kailangan ng mga lagpas din or kailangan nakapants. Amen? Sumusunod tayo doon. How much more na dapat tayo sumunod sa salita ng Diyos. Amen? Sabing ganun, then you will be prosperous and successful. Magtatagumpay ka. No? Magiging maunlad ka. Ang pag-unlad hindi lang po sa kayamanan. Ang pag-unlad hindi lang po sa salapi. No? Ang pag-unlad, yung knowledge and wisdom na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Yung po yung successful doon. That you will know, yung malalaman mo yung kung ano yung kalooban, the will of the Lord, that you will obey. Amen? Hindi lang po, kasi yung pag-unlad, kahit na marami tayong pera, pero pag wala kang peace, walang kwenta. Pag wala kang ang pera, meron kang kapayapaan, satisfied ka. Pero andun yung pagpapala ng Diyos sa iyo. Hindi kanya ginugutom araw-araw. May merienda ka pa. And then Revelation 3:20, no? Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come in and eat that person and they with me. Makakasama mo ang Panginoon. Kung papapasukin lang natin ang Panginoon sa puso natin, kung papapasukin lang natin ang Diyos na siyang gumawa ng kanyang kalooban sa buhay. Kasi kung tayo lang hindi natin kaya, we need the help of the Holy Spirit. We need the help of our Lord Jesus Christ. Kasi ang tinitignan ng Diyos sa atin, hindi yung magagawa natin. Yung ginagawa ng Panginoon na tayo ay nagpapasakop sa Diyos. Kasi yung righteousness ni Christ yung kumukover sa atin para pakinggan tayo ng Diyos. And then you must obey and follow Jesus Christ, and then Jesus Christ will cover whatever na ginagawa natin. Sabi niya, dahil kasama natin siya, kahit saan tayo pumunta. Kahit saan tayo magpunta. Amen? Are you still with me? Praise God. And John chapter 14, verse 15 to 18, if you love me, keep my commandments. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth, the world cannot accept Him. Because it's neither sees Him nor knows Him. Hindi sila nakikita ng iba, pero hindi rin siya nakikilala. But you know Him, for He lives with you and will be in you. Hindi siya kilala. Kaya kahit ganong katalino yung tao, kahit kahit attorney, kahit anuman yung kanyang karunungan dito sa lupa, hindi niya maintindihan yung salita ng Diyos. Kasi walang nananahan sa kanya na espiritu ng Diyos. Hindi sila makakonect kahit anong wifi yung gamitin nila.
No? Kahit anong connection yung gamitin nila. Dahil hindi nila ma-hack ang Diyos. Only those na meron siyang personal relationship sa Panginoon, doon nagkakaroon ng connection. Sabing gano'n ng Panginoon. Dahil hindi nila siya nakikita, hindi nila siya, ang Panginoon, no, nakikilala. Paano sila magkakaroon ng connection? But we, as a children of God, we have connection. Because we are His children. Tayo'y mga anak ng Diyos. Amen? Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At hindi niya tayo, sabi sa verse 18, I will not leave you as an orphan. Yung mga tinapon lang, walang patutunguhan, no? I will come to you. Hindi tayo mga orphan. Dahil pag-aari tayo ng Diyos. Dahil anak tayo ng Diyos. Kapamilya tayo ng Diyos. Amen? And we are all brothers and sisters in Christ. Amen? Hallelujah. God will bless us if we carefully follow His word. If you love me, obey or keep my commandment. Amen. And number 4, God promises never leave us nor forsake us. Joshua chapter 1, verse 5 and 9, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I with Moses, I will be with you, and I will never leave you nor forsake you. And verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid and do not be discouraged. Sometimes naranasan natin, parang nadi-discourage, parang ang tagal-tagal. Ng paghihintay natin. Yung mga Israelite, 40 years. No? 40 years sila na paikot-ikot doon sa desert. Pero yung binigay ng Panginoon sa magitan ni Joshua, yung pangako ng Panginoon na Canaan, na lupain, na ibibigay sa kanila ng Diyos. Yung mga tao na nakatira doon, tinaboy ng Diyos para sa kanila. For your God will be with you wherever you go. Sabing ganun nga niya kay Joshua, kung saan tumapak yung paa mo, sa iyo yun. Meron na ba kayo narinig na hanggat sa maabot ng paningin mo, hindi akin yun. Kanila yun. Diba? Di na, hanggat abot tanaw mo. No? Malabo na pala yung mata. Yung tanaw niya, malapit na lang. No? Yun lang yung kanya. No? Amen? No? Sometimes, pero yung pinangako ng Diyos sa atin, walang hanggan . Eternal . Amen? Yung mamanayan natin, eternal yon. Yung titirahan natin, hindi pa natin nakita sa buong buhay yon, na inihanda ng Diyos sa atin, ng Panginoong Hesus sa atin. Hindi ka na maghahanap ng sopas sa umaga dahil wala nang gutom doon. Only fellowship with our God, with our brothers and sisters,
Baka sabihin natin, pagdating sa langit, hindi na tayo magkakilala. Magkakilala po tayo, tandaan natin. Mas gwapo at maganda na nga lang tayo doon. Amen? Kasi pag sinabing perfect kasi yung taong pupunta doon. Perfect na yon. Glorified body na yon. Wala nang kasalanan doon. Amen? Wala nang iyak, wala nang gutom, wala nang... That is the promise of God that we will inherit. Yun dito, pansamantala lang to eh. No? Sabi nga ni Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Yung mabuhay sa akin ay si Kristo, yung mamatay sa akin, pakinabang na yun. Dahil makaharap ko na yung lumika sa akin, yung nagligtas sa akin. That's what we are waiting for. Amen? The second coming of our Lord Jesus Christ. Amen? That's what we are waiting for. Para matapos na itong mga gera na to, matapos na itong mga crisis na to. That's what we are waiting for. Our future plan is to be with God forever. Is to be with Christ forever. Yun yung ating pong tinitignan. That's why we are yung tayo ng ating mga treasure to heaven. Not only in earth, much more in heaven. Mag-ipon tayo ng ating mga treasure para sa langit. Baka yung mga corona nyo, yung mga crown nyo, hindi na magkasya sa inyo, hindi nyo na mabuhat sa dami. Amen? That's a crown of life that God gave us to those who are being a successful servant of God. Deuteronomy chapter 31 verse 6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. Huwag tayong matakot sa anumang problema. Huwag tayong mabahala sa anumang problema na dumarating sa buhay natin. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ang ating Diyos na buhay, huwag tayong mabahala sa mga dumarating na pagsubok. Dumarating na mga sakit. Dumarating yung mga problema ng bansa na ating where we are now. Andito nga sa Middle East yung crisis. Pero damang-dama sa Pilipinas. Diba? But be not worry about that one. Be not terrified. Do not be afraid sa mga nangyayaring ito. Because the Lord your God goes with you. Kasama mo siya sa mga bagay nito. He will never leave you nor forsake you. Psalms 23 verse 4. Nabasa ko to sa prayer meeting. Sabing ganun po ito, even though I walk through the darkest valley, I fear no evil. For you are with me. Kasama natin ang Panginoon. Your rod and your staff, they comfort me. Yung pamatok ng Diyos, yung tungkod ng Diyos, yun yung nagko-comfort sa atin. Amen? Kasama natin ang Panginoon kahit sa dilim, kahit sa liwanag, kahit sa bako-bako ng buhay natin, kasama natin ang Diyos. Isaiah 43 verse 2. When you pass through the water, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep you, hindi ka aanurin. When you walk through the fire, you will not be burned. Like Shadrach,
and Abednego, no? Hindi sila nasunog. Totoo po 'yan, no? The flames will not set you ablaze. Hindi ka kayang sunugin. Amen? Mga imposible sa tingin natin, pero possible sa Diyos. Posibleng malagpasan, imposibleng malagpasan natin yung mga paghihirap nito, pero posible sa Diyos. Just trust sa Panginoon. Hebrews 13:5, keep your lives free from the love of money and be content of what you have. Amen. No? Huwag maibigin sa salapi. Makontento kung anong meron ka. Love of money is the root of all evil. Pero money itself is not evil. Kahit noong pa man ginagamit to ng mga alagad, no, para sa kanilang mga journey, no, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa mga katulad ng ginagawa natin, meron tayong yung ating pong vision. Hindi lang dito sa Qatar, sa Pilipinas, and to the rest of the world, na ibabahagi yung salita ng Diyos. Ito, through social media platform, naaabot natin yung bansa, yung mga tao na nangangailangan ng, kaya nga merong pumupunta rito because they saw it, they watch it on the YouTube, nagkaroon sila ng interest. Saan ba yung RGGCC na yan? Saan ba yung fellowship na yan? Andito lang po kami sa Qatar. Andito lang kami sa Matar Kadim. No? Sa Old Airport, Zone 45, Villa 46. Search nyo po. You are welcome to come here. And you will see and you can hear the true deliverance of the Word of God to every one of you. Because God said, never will leave you, never will I forsake you. Hindi ka kakalimutan ng Panginoon. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Hindi tayo kakalimutan ng Panginoon. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kasama natin siya sa bawat araw ng buhay natin, sa bawat minuto. Mga kapatid, can we stand or are we standing in the promises of God? Tayo po ba ay tumatayo sa pangako ng Panginoon? In our conclusion po, standing on the promises of God, number 1, follow and obey His word. Always seek His kingdom first. Unahin natin yung kaharian ng Diyos, which is the will of God. Always believe and have faith in God with all your heart. Kung hindi, dapat tayong paliko-liko, dapat din buo yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Amen? And the last, always claim He will never leave us,
nor forsake us. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Are we blessed? Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Patuloy po natin kung meron man yung pagkukulang natin sa Diyos. Kung meron man hindi natin, minsan hindi tayo nakakatayo doon sa pangako ng Panginoon. Ask God to forgive our sin. Ask God na magkaroon po tayo ng eagerness. Magkaroon po tayo ng eagerness na sumunod sa Kanya, magtiwala, i-claim ang bawat promise ng Panginoon. Napakaraming promise ng Panginoon. Ilan lang po yan sa ating pong napakinggan sa umagang ito. Let's pray. Hallelujah. Glory to God. Panginoon, marami pong salamat sa iyo. Sa bawat salita mo, Panginoon, na amin pong narinig. Sa bawat pangako na iyong binigkas sa amin, Panginoon. Sa itong mga pangakong ito, Panginoon, ay amin pong tatayuan. Ito po ay aming paninindigan, Panginoon. At ito po ay aming susundin. Salamat po, Panginoong Hesus. Lagi mo kaming kasama. Ano man ang aming nararanasan, kung kami man ay masaya, kung kami man ay malungkot, kung kami man, Panginoon, ay nakikiramay sa mga kapatid, Panginoon, na merong mga karamdaman. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito. Ikaw ang pumili sa amin. Ikaw rin po, Panginoon, ang nagmamay-ari ng buhay na ito, Panginoon. Ibinabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang buhay na ito, ang aming pong pagsamba sa iyo. Inaalay po namin ang aming mga sarili sa iyo. Para kami, Panginoon, ay matutong sumunod, matutong magtiwala, matutong tumayo sa mga pangako na bigay mo. Amen. Maraming salamat sa buhay ni Joshua, Panginoon. Salamat po sa sinasabi mo, Panginoon. Be strong and courageous. Do not be afraid. Because, Panginoon, you are here. You will never leave us nor forsake us. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.